Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano makakaiwas sa asong taga-subaybay kapag naglalakad. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin tungkol sa mga teknik ng kontra pagsubaybay noong nakaraang video. Ang module ngayon ay tinuturo sa mga unit ng pananaliksik, intelihensya, at ilang espesyal na puwersa ng hukbong Pranses. Matapos ang video, malalaman nyo kung paano laging suriin kung madaling sundan ng sinotechnical na team ang inyong bakas. Malalaman nyo kung paano bawasan ang inyong amoy na marka. Malalaman nyo rin kung saan nagtatapos ang kakayahan ng mga sinotechnical na team at makikita natin na may hangganan sila. Malalaman nyo sa huli ang dalawang teknik para putulin ang bakas at malito ang asong taga-subaybay. Kaya, laging ginagamit ang mga teknik na ito sa misyon ng intelihensya ng militar at kapag nagbibibuwak kami, magiging kapaki-pakinabang na malaman ang mga ito. Halimbawa, para makapagpahinga tayo nang hindi naaabala ng kahit anong aso na basta na lang sumusunod sa ating bakas. Kaya ito ang mga teknik na gamit ko sa mga bivouac. Plano kong itago ang pagtuturo ng mga ito para sa matatalino sa gubat ngayong tag-init. Ang bahagi natin ngayon ay theoretical, kaya dito ko ito ibabahagi at sa gubat na lang gagawin ang praktikal na bahagi. Kasama ng iba pang mga teknik sa pagsubaybay at kontra pagsubaybay, kaya malaki na agad ang module na kailangang pag-aralan sa aktwal na lugar. Ngayon, ang mga aso ay maaaring sanayin sa iba't ibang teknik at may dalawa na magiging mahalaga para sa atin ngayon. Una, ang paghahanap at pangalawa, ang pagsubaybay. Kaya, ang aso ay kayang magsagawa ng paghahanap o pagsubaybay. Ang kanyang tagapagsanay ay magpapalibot sa kanya sa isang lugar na nakaharap sa hangin kung maaari. Dahil sa kanyang pang-amoy, natutukoy niya ang presensya ng tao sa lugar na itinuro ng tagapagsanay, kahit walang amoy na sanggunian. Kaya, natutukoy ng aso ang mga amoy na molekulang galing sa tao na kumakalat at nananatili sa hangin. Kaya, sa ganitong sitwasyon, imposibleng makatakas sa pang-amoy ng isang asong mahusay na sinanay. Kung nanatili ka sa lugar, kahit na may nakatagong bagay sa ilalim ng lupa, gaya ng ginagawa sa mga militar, sa loob ng ika-7 BCA, ika-13 o ika-2 reproductive health halimbawa, matutukoy ka pa rin. Ang nakabaong taguan ay nakakabawas sa visual at thermal na lagda, pero hindi sa amoy kahit may hiwalay na bentilasyon. Ayon sa pagsubok, ang tanging paraan ng pagtakas ay ang pagiging nasa hermetikong kahon o may sariling sistema na nagre-recycle ng lahat. Hindi natin magagawa yan sa totoong lugar, malinaw yon. Para maiwasan ito sa bukas na lugar, dapat mabilis kang kumilos at saglit lang manatili sa kampo, hanggat may banta ng mga asong posibleng naroon. Para magpatuloy sa paglalakad, habang nagpapahinga ng maikli at pira-piraso, ginagamit natin ang polyphasic sleep na naipaliwanag ko na sa isa pang video. Ang pagsubaybay ay kakayahan ng aso na sundan ang bakas, kahit malayo. Kung mapanatili mo ang bilis ng paglalakad, wala nang magagawa ang mga kupo ng sinotechnic kundi sumubaybay. Sa ganitong kaso, inilalapit ang aso sa amoy ng tao, tinatawag na amoy ng sanggunian, at susundan niya ang bakas nito hanggang matagpuan ang tao. Kaya, kadalasan ang mga molekulang may amoy ay napupunta sa lupa o gitnang antas. Dito matutukoy ng aso ang mga iyon, kaya ang amoy ng sanggunian ay magiging amoy ng taong hinahanap. Maaaring makuha ito mula sa bakas sa lupa, sasakyan, iniwang bagay, dumi at iba pa. Kaya, ang pagiging eksakto at kalidad ng amoy ng sanggunian ay isa sa pinakamahalagang elemento. Kung mali ang simula, maaaring sundan ng aso ang maling bakas. Dapat maintindihan na ang aso ay natatandaan ang kemikal na katangian ng amoy bilang sanggunian. Para sa kanya, ito ang tunay na amoy na lagda. Mag-ingat sa bukas na lugar. Madalas ginagamit ang mga asong sinanay sa pagpapatrolya at pagsubaybay. Pero kung mababa o katamtaman ang hilig sa pag-atake ng aso, magiging kapaki-pakinabang siya sa pagsunod sa bakas. Kunin ang mga tao sa mga makitid at hindi madaling mapuntahang lugar. Markahan ang mga tao kapag natagpuan na sila at makatipid ng oras para sa tracking team sa pagtatapos ng operasyon. Sa urbanong lugar, may mga asong sinanay sa patrol at reconnaissance sa iba't ibang disiplina.
Ang pag-atake na may busal, pagkagat at paghahanap, pero ngayon hindi gaanong mahusay sa pagsubaybay. Ito ay pangkalahatang datos. Kadalasan, para mahusay ang aso sa disiplina, hindi natin siya espesyalisado sa higit 2 disiplina at bihira sa 3. Kaya, magagamit ang mga asong urban sa paghahanap. Kadalasan, ginagamit sila sa pangangagat para ilihis ang atensyon ng tao at bigyang daan ang mga team na asikasuhin ito. Ngayon, tungkol naman sa amoy ng tao, maraming bagay ang kailangang isaalang-alang. Mayroon kang genetika ng tao. Nagpapalabas ito ng likido sa katawan na nag-e-evaporate at dumadaan sa damit, kaya minsan malakas o mahina ang amoy at mas madali o mahirap ma-detect. Kapag mas stress o hinihingal ang tao, mas pinagpapawisan siya kaya mas madaling maamoy ng aso. Kailangan din nating malaman na ang ating paghinga ang pangunahing dahilan kung bakit kumakalat ang mga amoy na molekula na ito. Lahat ng kemikal ay nagpapalakas dito. Amoy ng sabon sa damit, pabango, spray sa lamok, paninigarilyo, pag-inom ng alak, droga, at amoy ng pagkain o usok ay nagpapalakas din sa natatanging amoy na ito. May 2 bagay pang dapat tandaan ngayon. Hindi natin ginagamit ang mga odor neutralizer na ginawa para sa pangangaso, na depende sa kanilang klase, ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto, lalo na kapag sinusubukang lituhin ang mga sumusunod sa bakas. Mag-ingat, huwag umihi sa matitigas at patag na bagay dahil maaaring matalsikan ang damit at sapatos. 2 salik ito na magpapalakas sa amoy na maiiwan. Dapat ilibing ng malalim ang dumi, pero kadalasan naaamoy pa rin ito. Sa gabi at madaling araw, ang mga amoy ay hindi agad nawawala kumpara sa araw. Mas matagal na magagamit ng aso ang bakas bago ito mawala, kaya mas hahaba ang praktikal na oras ng operasyon ng tracking team. Magkakaroon tayo ng parehong epekto kapag malamig at maulap ang panahon. Kapag walang hangin, walang pagkalat ng amoy, walang pagkalat. Mas pabor ito sa mahigpit na pagsunod sa bakas. Gaya dito o sa lugar na may makapal na halaman, bitag ito ng amoy. Dahil dito, mananatili ang amoy, mas madali para sa aso ang paghahanap at magiging bentahe rin ang bilis ng tao. Dahil sa kalikasan, maraming lupa at halaman ang naaapakan at nadudurog sa pagmamadali. Kaya mahalaga ang konsepto ng ekologikal na amoy. Habang sinusundan ng aso ang inyong bakas, nadidetect niya ang ekologikal na amoy mula sa inyong yapak, na tumutulong mapalakas ang amoy na hinahanap niya. Kapag naglalakad kayo sa isang mayamang lupa, tulad dito sa gubat, isang komplikadong ekosistema, madudurog ninyo ang maraming halaman. Magpapakalat kayo ng mga pollen. Makakatapak kayo ng mga insekto. Maglalakad sa mga nabubulok na bagay at iba pa. Huwag mag-iiwan ng kahit ano sa dinaanan dahil anumang bagay na maiwan ay makakatulong sa team na makumpirma ang amoy na hinahanap, lalo na kung mahina ang amoy sa umpisa. Halimbawa, kung ito ay mula lang sa simpleng bakas ng paa. Sa simula, sinasanay ang mga aso maghahanap ng bagay hanggang 25 sentimetro o mas malalim sa ilalim ng lupa, depende sa espesyalisasyon. Madalas natutuklasan ang palatandaan ng iyong pagdaan. Ang mga lupang mahirap para sa aso ay mabato, buhangin, aspalto, semento, at iba pang matitigas na ibabaw. Ang mainit at tuyong panahon ay magpapabilis ng pagsingaw ng mga molekulang may amoy, kaya't malaki ang mababawas sa praktikal na oras ng operasyon para sa mga koponang cyanotechnic. Huhugasan ng malalakas na ulan ang mga partikula at amoy sa landas, habang ang hangin ay magpapakalat at magpapabilis ng pagsingaw ng mga amoy. Isang mahalagang punto kung tatawid kayo sa tubig ng lumalangoy, o mas maganda kung magpapaanod kayo habang lumalangoy, o kung maglalakad kayo sa isang malaking bahagi ng tubig. Sa bukas na lugar, mahirap subaybayan dahil kakalat at iikot ang mga molekulang may amoy sa tubig. Sa kabilang banda, kung maglalakad kayo sa isang maliit na sapa,
Sa isang masikip na lugar halimbawa, ang mga amoy ay maglalagi sa mga pampang. Madali para sa asong taga-subaybay sundan ang bakas. Kapag napunta siya sa mga kapaligirang puno ng matitinding amoy, tulad ng mga kemikal na amoy halimbawa, at kahit na maraming mikropartikulo sa paligid. Tulad sa lungsod, naliligaw ang mga aso, kaya nahihirapan silang maghanap. Makikita rin natin paano mapapakinabangan ang prinsipyong ito. Ibig sabihin, hindi lahat ng aso ay pare-pareho ang galing. Hindi lahat ng lahi ay may parehong kakayahan. Hindi rin pareho ang kanilang pagsasanay, ang kanilang training, o kahit ang ugnayan nila sa kanilang amo. Narito ang ilang gabay sa mga kakayahan ng asong mahusay na sinanay sa pagsubaybay. Ang ilang aso ay natatangi dahil kaya nilang sumubaybay gamit ang pang-amoy ng higit 8 oras. Karaniwan mas maikli, pero pinapalitan ng mga kuponang cyanotechnique ang mga miyembro para pamahalaan ang tagal ng trabaho. Kaya laging may ilang aso sa isang misyon dahil matindi ang trabahong ito at malaki ang enerhiyang kailangan nila. Ang mahalaga ay ang oras mula sa pagdaan mo hanggang sa pagdaan ng asong sumusunod sa iyong bakas. Mas madaling sundan ng aso ang bakas mo kapag mas bago kang dumaan. Tinatawag nating mainit ang bakas hanggang 1 oras matapos dumaan. Pero average lang ito. Sa panahong iyon, kaya pa ring maamoy ng aso ang mga particle sa hangin. Tinatawag itong malamig na bakas kapag bumagsak na sa lupa ang mga molecule ng amoy. Sa magandang lupa, pwedeng masundan ang bakas hanggang 48 oras. Pero sa matigas na lupa gaya ng kalsada, hindi na posible ang 48 oras. Halimbawa, kaya ng aso sundan ang bakas na 6 na oras sa bakanting lote. Pero sa kalsada, hindi na niya ito masusundan ng higit sa 1 oras. Hindi ito aabot ng 10 minuto, lalo na sa lungsod o baryo. Mahalagang tandaan na habang tumatagal ang bakas, mas mahirap itong matunton. Kapag lumipas na ang 24 na oras ang bakas, ay nangangailangan pa rin ng matagal na oras at dahan-dahang pagtatrabaho. Kaya lahat ng mga elementong ito ay nagbibigay na sa atin ng magandang ideya tungkol sa saklaw ng operasyon at mga limitasyon ng mga kuponang cyanotechnique. Salamat! Ngayon, isang mahalagang konsepto na dapat malaman ay ang tinatawag na mga mainit na punto. Kaya ang mga mainit na punto ay mga lugar kung saan mas lumalakas ang iyong amoy. Maaaring doon ka nagpahinga, natigil dahil sa sugat, may nawalang dugo, umihi, o may naiwan kang bagay. Ang reaksyon ng aso ay hahanapin niya ang lugar na iyon. Dahil kadalasan, iniisip niya na ang malakas na amoy ay nangangahulugang sariwang amoy. Kailangan niyang maintindihin na mainit ang sitwasyon at maghahanap ng bagong direksyon. Para sa koponang cyanotechnique, ang pagtuklas ng mainit na lugar ay madalas pag-aaksaya ng oras. Pinapatunayan din nito sa amo na tama ang kanyang ginagawa. Dalawa ang epekto nito dahil madalas din itong mahalagang kumpirmasyon para sa koponang cyanotechnique. Ngayon, tatalakayin natin ang mga teknik ng pagtatakip ng amoy gamit ang malalakas na amoy o produktong nakakaistorbo sa pang-amoy ng aso. Kaya, kapag nagwisik ka ng paminta, sili mga produktong nakakaluha o anumang ibang sangkap sa iyong sapatos, sa iyong damit o kahit sa likod mo, sa mismong dinaanan mo. Magpapakilala ka at mababalutan ka ng isang kakaibang amoy na hindi karaniwan sa paligid. At ang aso ay automatikong iuugnay ang bagong amoy na ito na madaling matukoy sa iyong sariling amoy. Kaya niyang sundan ang nagbabagong amoy ng reference sa paligid kahit naaapektuhan ang kanyang pang-amoy. Sa ilang minuto, mas madali niyang masusundan ang iyong bakas dahil sa pagkalat ng substansyang ito. Huwag kalimutan na kasama ninyo ang mga asong sanay at matiyaga sa pagkilala. Kung makakita kayo ng patay na hayop o dumi sa daraanan, huwag magbabad dito. Ginawa ito para maitago ang inyong amoy. Pareho lang ang prinsipyo rito. Lalo nitong pinapalakas ang inyong amoy at mas madali kayong matutunton.
May dalawang teknik para makaputol ng bakas at makatakas sa asong sumusunod at pwedeng pagsamahin ang mga ito. Nakasalalay ito sa mga lugar na gagawin natin, natatawaging mga lugar ng pagkalito. Ang tanging kailangan nating mauna ng kaunti kumpara sa koponan may mga asong panghanap. Una, magagamit natin kapag may pagkakataon ang pagtatakip ng amoy na talagang epektibo. Pero kailangan nating pumunta sa isang partikular na lugar para dito. Ang lugar na ito ay dapat maluwag, hindi bababa sa 100 o 200 metro kwadrado dahil magiging puno ito ng malalakas at istorbo na amoy. Halimbawa, pwede tayong gumamit ng parang na may dumi ng baka o kabayo na makakaapekto sa aso dahil sa dami ng malalakas na amoy. Ang kapaligirang puno ng nakakagulong amoy ang nagdudulot ng pagkakaiba, gaya ng pagkalito ng aso sa lungsod. Ang teknik dito ay pumunta sa parte na pinakamabaho ang sagabal, tapos tapakan ang dumi ng hayop o iba pa. Pwede rin itong gamitin sa kulungan ng tupa, kalapati, malalaking kulungan ng manok at iba't ibang lugar, pero pinakamaganda sa mga bodega ng sakahan. Kung makakita kayo ng malalaking makinang mekanikal gamit sa konstruksyon, panggubat o truck, pwede kayong umakyat doon. Basain ang paa ng diesel, grasa, alkitran o iba pa. Pag nabasa na kayo, pwede na kayong umalis nang hindi napapansin at mag-iwan ng kaunting bakas lang. Siyempre, at kung pwede sa matigas na ibabaw, pwedeng gumamit ng patpat na binasa sa gas o langis para maalis ang damo at iwasan ang pag-iwan ng bakas. Kaya gamit ang teknik na ito, posible ka pa ring habulin ng team na dumaan sa likod mo sa mainit na trail. Siyempre, pero pagkatapos ng 1 oras, halos siguradong naputol mo na ang trail sa pagitan mo at ng team ng aso. Pangalawang teknik ito, gamit sa mainit na spot, paikot, pagtawid, pagbalik sa dinaanan, ATBP. Nakita natin na inuugnay ng aso ang malakas na amoy sa bagong amoy, kaya ito ang sinusundan niya. Ngayon, sa pagkakataong ito, sa isang natural na kapaligiran, walang mga sagabal sa amoy. Maghahanap tayo ng lugar na may mga halaman kasing laki ng handball court, malapit sa pwedeng taguan at may matigas na ibabaw kung maaari. Mahalagang elemento ito. Halimbawa, isang lugar sa tabi ng kalsada sa napiling bahagi. Gagawa tayo ng mga bakas na may malakas na amoy sa simula, sa pamamagitan ng pagkaladkad ng mga paa, paghawak ng husto sa mga halaman gamit ang mga kamay, at iba pa. Pagbalik natin sa dinaanan, gagawa tayo ng paikot-ikot para dahan-dahang mabawasan ang naiwang amoy. Pwede tayong gumawa ng mainit na punto sa simula ng bakas, at siguraduhing mag-iwan ng bakas hanggat kaya. Pupunta tayo sa matigas na ibabaw, sa kalsada para makatago at makaiwas. Kaya, dapat ninyong malaman na mas epektibo pa ang mga teknik na ito kung mayroong maraming aso at mga tagapagsanay ng aso na sabay-sabay na naroroon sa lugar. Maaaring malito sila sa mga bakas dahil sa paulit-ulit na pagdaan. Dito, may mga tamang paraan talaga ng paggawa. Hindi dapat magkamali. Mas mainam itong subukan sa aktwal na lugar dahil kapag tama ang gawa, madalas maganda ang putol ng bakas.
Natalakay na natin ang iba't ibang teknik, kaya may matibay na kayong batayan sa pagsubaybay at pagputol ng bakas. Sa larangang ito, walang kasiguraduhan dahil mahirap minsan hulaan ang ugali ng mga aso. Dapat ninyong malaman na epektibo ang mga teknik na ito kapag nagsasanay. Huwag kayong mag-atubiling mag-subscribe kung gusto ninyong makakita pa ng mas maraming nilalaman dahil marami pa talagang kailangang matutunan sa larangan ng survival. I-share at gamitin ng maayos. Kita-kits sa next video.